Sa video ito, pag-usapan natin kung magkano nga ba ang SSS monthly contribution ngayong 2026 ng mga OFW, self-employed, voluntary, non-working spouse at kasambahay. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unahin na natin ang self-employed. So kung kayo ay kumikita ng 5,250 pababa, so ang dapat na amount of contribution ninyo ay 760 pesos monthly po yan. At kung kayo naman ay kumikita ng 5,250 to 5,749, kayo ay may monthly contribution na 835. Tapos dito na tayo sa 10,250 to 10,749, kayo ay may monthly contribution na 1,585 pesos. At kung kayo naman ay kumikita na 15,250 hanggang 15,749, ang monthly contribution nyo dapat ay 2,355 pesos. At diretso tayo dito sa baba, kung kayo ay kumikita ng 20,250 hanggang 20,749, ang monthly contribution nyo dapat ay 3,105 pesos. At kung kayo naman ay kumikita ng 25,250 hanggang 25,749, ang dapat na monthly contribution nyo ay 3,855 pesos. So bali meron itong 825 pesos na MPF or Mandatory Provident Fund or yung tinatawag na My SSS Pension Booster. So bali 3,000 lang dapat, tapos merong 825 na Mandatory Provident Fund, then 30 pesos na Employees Compensation or EC. So naging 3,855 pesos. So hanapin nyo na lang po dito kung magkano yung kinikita ninyo monthly. So ang pinakamataas dito ay 34,750, pataas na po yan. So ang dapat na monthly contribution ninyo ay 5,280. Yun na po yung highest contribution for self-employed. At ngayon dito naman tayo sa Land-Based Overseas Filipino Workers Members or OFW. So ngayon diretso na tayo dito sa 20,000 pataas na sahod ng mga OFW. Kasi sa pagkakaalam ko, wala naman sigurong sumasahod ng 20,000 below na OFW. So kung kayo ay sumasahod ng 20,250 hanggang 20,749, ang dapat na monthly contribution ninyo ay 3,075 pesos. So bali meron po siyang Mandatory Provident Fund na 75 pesos. At para naman sa mga sumasahod ng 25,250 hanggang 25,749, ang dapat na monthly contribution ninyo ay 3,825 pesos. So bali 825 pesos po yung Mandatory Provident Fund niya. At para naman sa mga sumasahod ng 30,250 hanggang 30,749, ang dapat na monthly contribution ninyo ay 3,000 pesos plus 1,575 pesos na Mandatory Provident Fund. So ang total ay 4,575 pesos. At ang pinakamataas ang sumasahod ng 34,750 pataas, ang monthly contribution nyo dapat ay 5,250 pesos. So bali 3,000 yung monthly contribution dapat, then may Mandatory Provident Fund na 2,250 pesos, tapos ang total na mababayaran ninyo ay 5,250 pesos na. At next dito naman tayo sa voluntary or non-working spouse members. So kung kayo ay kumikita ng 5,250 pababa, ang dapat na monthly contribution ninyo ay 750 pesos. So ito na po yung minimum niya. Then kung kayo naman ay kumikita ng 5,250 hanggang 5,749, ang monthly contribution nyo dapat ay 825 pesos. At kung kayo naman ay kumikita ng 10,250 hanggang 10,749, ang dapat na monthly contribution ninyo ay 1,575 pesos. So diretso na lang tayo dito para sa mga kumikita ng 15,250 hanggang 15,749. So ang monthly contribution nyo dapat ay 2,325 pesos. At kung kayo naman ay kumikita ng 20,250 hanggang 20,749,
ang monthly contribution ninyo ay 3,075 pesos. So bali may mandatory provident fund na siya na 75 pesos. At kung kayo ay kumikita ng 30,750 hanggang 31,249, ang monthly contribution nyo dapat ay 4,650, so bali 3,000 plus mandatory provident fund na 1,650. At para naman sa mga kumikita ng 34,750 pataas, ang dapat na monthly contribution ninyo ay 5,250, so 3,000 yung contribution, then mayroon kayong mandatory provident fund na 2,250 pesos. So ngayon diretso naman tayo dito sa kasambahay at household employers. So diretso na tayo dito sa kumikita ng 5,000 to 5,249. So bali yung employer ninyo ay merong 500 pesos plus 10, so 510 pesos yung i-additional nila, then sa inyo naman ay 250 pesos. So yung total na contribution ay 760 pesos. Diretso tayo dito sa sumasahod ng 10,250 hanggang 10,749. So yung monthly contribution ninyo dapat ay 1,585. So bali 525 sa inyo, tapos sa employer nyo ay 1,060 pesos. So yung total is 1,585 pesos. At para naman sa mga sumasahod ng 15,250 hanggang 15,749, so yung total na contribution nyo dapat ay 2,355 pesos. So bali 775 pesos sa inyo, then 1,580 pesos yung sa employer ninyo. At para naman sa mga sumasahod ng 20,250 hanggang 20,749, so yung total na contribution nyo dapat ay 3,105 pesos. So bali 1,025 pesos sa inyo, then sa employer ninyo ay 2,080 pesos. At para naman sa mga sumasahod ng 30,250 hanggang 30,749, so yung total na monthly contribution nyo dapat ay 4,605 pesos. So bali 1,525 pesos ang sa inyo, then 3,080 pesos naman sa employer ninyo. At para naman sa mga sumasahod ng 34,750 pataas, so bali yung total contribution niyo ay 5,280 pesos, then 1,750 pesos sa inyo, at sa employer nyo naman ay 3,530 pesos. So yung total ay 5,280 pesos. So ngayon dito naman tayo sa employed. So diretso na tayo dito sa mga sumasahod ng 12,250 hanggang 12,749. So ang dapat na monthly contribution ninyo ay 1,885 pesos. So bali 625 pesos ang sa inyo, then sa employer nyo naman ay 1,260 pesos. At para naman sa mga sumasahod ng 15,250 hanggang 15,749 pesos, so ang dapat na monthly contribution nyo ay 2,355 pesos. So ang sa inyo ay 775 pesos, then sa employer nyo naman ay 1,580 pesos. At kung kayo naman ay sumasahod ng 20,750 pesos hanggang 21,249 pesos, ang monthly contribution nyo dapat ay 3,180 pesos. So bali 1,050 pesos sa inyo, then 2,130 ang sa employer ninyo. At kung kayo naman ay sumasahod ng 25,250 hanggang 25,749, ang monthly contribution nyo ay 3,855 pesos. So 1,275 sa inyo, then sa employer ninyo ay 2,580 pesos. At kung kayo naman ay sumasahod ng 30,250 pesos hanggang 30,749 pesos, ang monthly contribution nyo dapat ay 4,605 pesos. So bali 1,525 pesos ang sa inyo, then sa employer nyo naman ay 3,080 pesos. So diretso na tayo dito sa panghuli. Kung kayo naman ay sumasahod ng 34,750 pesos pataas, so dapat ang monthly contribution ninyo ay 5,280 pesos. So ito po yung highest monthly contribution. So bali 1,750 pesos ang sa inyo, then counterpart ng employer ninyo ay 3,530 pesos. So yung total na monthly contribution nyo kung kayo ay sumasahod ng 34,750 pataas ay
5,280 pesos. Ito na yung highest na contribution.